Amen. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na Lord. Hallelujah. Tayo po ito yung magpupuri at iinda kay Yahweh El Shaddai. Praise God. The river is here.
po ay tayo tuloy-tuloy na magpupuri at sasamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpikit ng ating mga mata at pagtaas ng ating mga kamay. At muli po natin damhin ang presensya ni Yahweh El Shaddai.
Yahweh El Shaddai, maraming salamat po sa gabing ito at muli mo po kami pinagkatipon sa iyong banal na harapan, Panginoon. At nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan ng bawat isa sa aming Panginoon dahil sa kabila po ng mga nagdaang panahon at taon ay nandito po kami sa inyo at naglilingkod. At Panginoon, pinagpapasalamat din po namin ang katagumpayan ng ika-4 na dekadang anibersaryo ni Yahweh El Shaddai sa Lumeka, Panginoon, at kami pong mga naka-attend ay pinagpala at lubusan ng pinagaling at kung ano man po ang aming mga pinagdaanan, iyon po ay iyon ang tutuparin, Panginoon. At patawarin mo din po kami sa aming mga sala sa isip man po ito sa salita. At ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagpasalamat. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At tayo po ay tuloy-tuloy na sa gabing ito at ang gagamitin po ng ating Panginoon, walang iba kundi si Brother Chito Agrabante. Still the same.
Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis po ang aming pasasalamat sapagkat Ikaw lagi ang tanging dahilan ng aming pagpapatuloy. Ikaw lagi ang dahilan kung bakit kami nagtatagumpay. At ang karunungan mo lagi ang aming taglay-taglay sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang lakas mo at kapangyarihan ang siyang armas namin para makapagtagumpay sa pakanan ng kalaban sa buhay namin. Sa gabing ito, isinusuko namin sa iyong aming buhay. Pinagkakatiwala ang gabing ito, ang dakong ito, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa ng aming buong sambahayan. Ingatan kami, gabayan, pagpalain, i-provide sa pangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan ng maayos na kalusugan, maayos na pagsasalanang sa bawat pamilya, magandang pagkakataon sa bawat sambahayan. At dalangin namin, Panginoon, Ikaw lagi ang manguna sa aming buhay. Mula ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon. Shaddai, yung palakpak ng mga answer prayer, yung palakpak ng mga bawat
Kapatid, dalangin ko. Sabing ito. Answered prayer ka na. Amen, amen. Naniniwala kayong answered prayer na? Amen, dapat lang. Atin kong pakinggan ng napakainam ang mensahe ng Panginoon in the Gospel of Jesus Christ according to St. John chapter 6 verse 60 hanggang 69. Sumayin lahat ang Panginoon. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. At sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaruroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo na hindi nananalig sa akin. Sapagkat, talaskas na Jesus, buhay pa noon, una, kung sino-sino ang nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Mga magulang at kapatid ko sa Panginoon, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Amen. Muli nating purihin, palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen, amen. At pwede na po tayong maupo ng may kapayapaan at kagalakan sa puso. At higit sa lahat, may katiyakan sa ating paglilingkod. Amen? So, sa gabi ito, mga kapatid, salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe na ipinahatid. Bago po man natin binasa ay nabanggit na dito na ang mensahe nating pag-aaralan ay mabigat na pananalita. Sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ito ay kabilang sa mga tinatawag na hard sayings. Pag sinabing hard sayings, ay mga salita ng Panginoon na hindi pangkaraniwan. Mga salitang pwedeng magbigay ng conflict sa isip natin. Mga salitang pwedeng magbigay ng mga kalituhan. And even the disciples ay malalim ang kanilang pagkaunawa. Malalim ang kanilang pagtanggap sapagkat may kabigatan nga ang panangalan ng Panginoon. Amen ba? Amen. May kabigatan sapagkat ito'y lumalampas sa level ng kanilang pag-iisip. Amen ba? Ito'y may kabigatan sapagkat wala doon sa tinatawag na spiritual na knowledge na dapat meron ang isang lingkod ng Diyos. Kaya ang ating pag-aralan, the turning point of understanding. Ang bawat Kristiyano ay hindi magiging ganap hanggang tayo ay maraming agam-agam. Gawa niyo. Kapag ang tao ay maraming pagdududa, maraming Kristiyano na ligaw sa pagsasaliksik nila, ay lalong naliligaw. Kuha nyo. Sapagkat hindi sila dumarating doon sa tinatawag na the turning point of understanding. Amen po ba? At mapapansin po natin, ilang taon naging Katoliko, naging born again, pero sa bandang muli bumalik sa Katoliko. Kaya ang tanong doon, ano ba talaga kuya? Ang problema ay hindi sila dumating sa point na magiging stable ang kanilang buhay spiritual. Amen ba? May mga born again naman, matagal ng lahat, may mga Islam, na dumating yung kanilang point of understanding, lumipat sila sa Katoliko. So, ibig sabihin,
Ang bawat paglingkod natin sa Panginoon ay kailangan ma-prove natin kung ano nga ba talaga ang ating istar sa paglilingkod. Sapagkat hanggang sa panahon ng ating paglaya sa mundong ito, hanggang pagdating sa pag-alis natin sa mundong ito, at pagkaroon tayo ng agam-agam, hindi imposible na magiging litong-lito ang ating isip. Kuha niyo. Isa sa pinakamagandang turning point of understanding, si Pedro na kung saan kasama sa tinanong ng Panginoon, kayo ba ay aalis din? Kasi nung magpahayag si Jesus, na siya ang tinapay na nagbibigay buhay, hindi nila maintindihan kasi ang kanilang pananaw ay base lamang sa literal na kanilang iisip. Kuha niyo. And even as of now, maraming Katoliko, maraming born again na magkakaiba ang kanilang pananaw, and yet hindi sila nag-mimit sa tamang argumento ng buhay kasi hindi stable and they don't point to the point of understanding kung ano ba talaga. Amen ba? Amen. Ang mga pare natin sinasabi, hindi na namin nilalaliman ang pagtuturo kasi hindi maaabot at lalo lamang malilito kung ano ba talagang ibig sabihin ng the bread of life. Kaya ang simbahan, may dalawang uri ang tinuturo sa atin. The liturgy of the Eucharist and the liturgy of the Word. Ang tinapay ay dinideklara natin na katawan ni Jesus na hindi matanggap ng maraming ibang sekta sa pananaw natin. At ang kanilang iniisip, yung tinatawag na the liturgy of the Word, na ang tinapay na nagbibigay buhay ay ang salita ng Diyos. Which is totoo naman. Amen ba? Totoo mga kapatid, and we are safe in the spiritual as sa ganung bagay, aspect sa buhay natin, na ang kanyang salita ay tinapay ng ating buhay. At alam nyo, maraming anak si El Shaddai na nakamtan ang sarap ng buhay nung dumating sa kanila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating punong lingkod. And their eyes were opened and their mind was cleared because of the revelation of God through Brother Mike. At napakagaling ng wisdom ng Panginoon sa punong lingkod sapagkat dinaan niya sa pinakamababaw na argumento upang ang malalim na kahulugan ng salita ng Diyos ay marating ng ating makikitid na pag-iisip. Kuha niyo? At mahalaga na hindi tayo manatili doon sa ganung kalalagayan. At ito yung pain ng gawain ito para yung cravings natin sa material things, para yung cravings natin sa mga bagay-bagay na kamundo ay mag-journey patungo sa spiritual na aspeto. Amen ba? Amen. Dati ang hinahabol lang natin pera, yumaman, gumaling, umasenso, makatapos yung anak, makapagkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, pero hindi doon natapos. At nagkaroon ka ng cravings na lumalim ang iyong pangunawa sa paglilingkod. Nakikinig ba kayo? Itutuloy ko po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Darating yung turning point of understanding kapag nakita natin ano yung dahilan at pamamaraan patungo sa paglalakbay natin sa Ebanghelyo ito. Again, pinag-usapan dito yung bread discourse. Yung sabi ng Panginoon, siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Amen ba? Which is, hindi mag-grasp ng mga tao, hindi maabot ng maliit, makipot na pananaw ng ating isip. Pero ang Diyos binibigyan tayo ng understanding. At pagdating doon sa level na tumigil na ang karunungan, pagdating doon sa level na huminto na yung pag-iisip, darating yung pagkakataon na pananampalataya ang dapat mag-operate. Amen ba? Amen. Pag hindi na kaya ng reasoning, pag hindi na kaya ng ideya, ng philosophy, ng logical, ng psychology, kailangan mag-operate ang pananampalataya. Ito ang dapat meron ang bawat Kristiyano. Amen ba? Ganito dapat meron ang bawat naglilingkod sa Panginoon na magkaroon siya ng punto ng pagkaintindi ng kanyang estado sa Panginoon. Amen ba? At kailangan klaro sa atin why we serve the Lord. Tanungin mo ang iyong katabi kapatid. Bakit ka naglilingkod? Sagutin mo kapatid.
Anong pakialam mo? Joke lang yun Marami tayong mga dahilan. Marami tayong pamamaraan kung bakit naglilingkod. Pero sana, ganito din yung level ng ating pangunawa. Kasi nung makasama na isang mga alagad na, isa ang binitiwan ni Petro. Ikaw, Petro, aalis ka rin ba? Sabihin mo siyang kapatid. Aalis ka rin ba? Sagutin mo, bakit? Pinapalayas mo ba ako? Tinanong ni Jesus ang mga alagad kung bakit aalis. Kasi ramdam ni Jesus at talastas ni Jesus na hindi nila naiintindihan ang kanyang sinasabi. Kuha niyo? Hindi nila nauunawaan ng kanyang sinasabi na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Amen ba? Amen. Kaya hindi nila maintindihan, tataligod na lang sila. Kaya sabi ni Jesus, alis ba kayo? Sumagot si Pedro. Aba, ang galing ng kanyang sagot. Panginoon, kanina pa kami pupunta. Yung kanina pa kami pupunta, isang pagpapayag that there is no options. Wala nang iba. Wala nang iba, wala nang options na pwedeng puntahan. Saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay. Walang ibang pwedeng magbigay ng tunay na buhay, buhay na lampas sa level ng ating pagkabuhay, kundi buhay na buhay galing kay El Shaddai. At ito yung punto na dapat meron tayo. Ito yung pagkakataon na dapat meron ng isang Kristiyano sa paglilingkod. Amen ba? Na magkaroon, uulitin ko ng point of understanding na dumating sa ganung level na kahit anong uri ng problema, na kahit anong uri ng karamdaman, na kahit anong uri ng disappointment, hindi siya kakalas. Bakit? Wala na siyang mapupuntahan. Wala nang ibang Diyos na pwedeng niyang lapitan. Wala nang ibang Diyos na pwedeng magpagaling. Wala nang ibang Diyos na pwedeng sandigan. Anong dapat meron tayo sa ating paglilingkod? Una, mga kapatid, the turning point of understanding, we must embrace the difficult situation. Yakapin ang mahirap na mga sitwasyon. Alam niyo ba, ang mga tao gusto lagi natin madali. Nakikinig ba kayo? Gusto natin hindi tayo nahihirapan. Kaya dito kay Shaddai dumami yung mga attenders kasi dinaanan po nung lingkod sa symbology. And thank God sapagkat maraming umintindi, maraming lumawak until such thing na dumating tayo sa mataas na level. Kaya nung tayo ay mga tumba-tumba pa, iyak-iyak pa, mga himala pa, mga phenomenon, nasa grade 1 pa lang tayo. Pero nag-level up ka. Dumating yung pagkakataon na naiintindihan mo na hindi lamang para sa blessing, hindi lamang para sa sandwich, hindi lamang para doon, kundi maisabuhay natin ang gusto niya. At kailangan matuto tayo mahirapan. Nang buhay Kristiyano ay hindi madali. Nakikinig ba kayo? Nang buhay Kristiyano ay hindi lang puro hallelujah and praise the Lord. Ito yung may kasamang malinaw na pangunawa sa harapan ng Panginoon. Amen ba? Isang mabigat sa buhay ng tao na kapag siya'y naglalakad, hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Nakapagbiyahe na kabayo, nakapagbiyahe na ba kayo na minsan hiwalay pa yung utak niyo, saan ba ako pupunta? O meron ba isang araw sa buhay niyo na gumagawa kayo na hindi niyo na alam yung ginagawa? Sometimes, dumarating tayo sa ganong sitwasyon na out of direction tayo. Yun ang mabigat. Sabi ng isang preacher ng ibang librong nabasa ko, ang taong walang tamang direksyon ay parang bangka na walang timon, paikot-ikot yan. Amen ba? So maganda mga kapatid is to embrace the difficult. Matuto tayong mahirapan. Matuto tayong magsanay sa turo ng Panginoon. Ito yung challenge ng Panginoon that we must not only aware in the comfort zone. Kaya yung mga taong matyagang naglilingkod, na hindi lang siya nakabi sa kanyang prayer request, lumalago, tumitibay, tumatatag, na hindi siya pwedeng ibuli ng kalaban ng demonyo, na kahit anong panghamon ng kalaban, hindi siya pwedeng daigin, sapagkat alam niya na ang pakanan ng kalaban. Sabi kasi ng demonyo, amen lang to. Pero maya-maya, pag kinuntulan ng asawa yan, wala na yan. Maraming Kristiyano na kahit
kinakalaban ng pamilya, kinukontrabida ng mal sa buhay, hindi umuurong. Umaharap siya kung kailan siya naglilingkod, dumadaan sa mabibigat na sitwasyon. But the more he is eager, or she is eager, sapagkat alam niya may magandang kapalit, may magandang ituturo ang Panginoon sa ganong sitwasyon ng buhay. Alam niyo yung mga anak mayaman kung bakit bumabagsak pagkatapos makatanggap yung kanilang mana? Kasi hindi sila natutong magtrabaho, hindi sila natutong humawak, sila ay sanay lang sa mga simpleng bagay. Pero yung mga taong sanay sa hirap, simula sa hirap hanggang umasenso kasi maraming karanasan. Sabi nga ng mga trabador namin noon, brother, magmerienda na kayo para di kayo mapasma. Nako, brad, di kami napapasma. Sabi ko, bakit naman dati na kami pasma? Yung mga taong sanay sa hirap, hindi na nahihirapan. Eh nga sabi ni St. Paul, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang pagpadapin na hanggang kamatayan. Minsan, ano ang magpapahiwalay sa paglilingkod natin? Pamasahe lang, tapos na ang pananampalataya. Amen ba? Ulan lang, mga problema lang, nawawala na tayo. Yung mga coating pa lang sa paglilingkod dati, nahihiwalay na tayo. Paano pa kayo yung dumating? Yung pinakamalalim na hamon sa buhay natin. Amen. Amen. Ano na ba ang tinalikdan mo? Ano na ba ang sinubasta mo? Ano na ba ang iniwan mo? Ano na ba ang pinabayaan mo for the sake of serving God? May tinapon ka na ba? May sinakripisyo ka na ba para unahin si El Shaddai? Or naglilingkod ka kasi libre ka, naglilingkod ka kasi may kailangan ka, naglilingkod ka kasi may gusto ka, o naglilingkod ka kasi ipinaglalaban mo na kahit mahirap na kahit may problema, kaya mong maglingkod sa Kanya. At doon tayo sinusukat ng Diyos. Hindi doon sa gusto natin, hindi doon sa comfort zone natin, nasusukat yung tunay na pananampalataya. Depende sa bigat ng ating kinakaharap sa buhay. Gikin ba kayo? Nasusukat yung ating pananampalataya, depende sa dinadaanan natin. Kaya yung mga taong handang humarap sa mabigat na hamon ng buhay, hindi na siya nagugulat ng kalaban. Kaya si Pedro, klaro sa isip niya, saan pa kami pupunta? Saan pa ako pupunta para masubukan niya na lahat? At wala siyang ibang pwedeng tawagan, kundi ang Panginoon. Pangalawa, hindi lamang to embrace the difficult, but to seek the truth. Wala tayong ibang mahanap na katotohanan, kundi sa salita ng Diyos. The very foundation of this life is the Word of God. Amen ba? Ang pinaka-foundation ng ating buhay ay ang salita ng Diyos. Sabi ng Colossians, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi ng matatanda. Sa ating kultura, pangit yung hindi mo ginagalang ang matatanda, no? Sinasabi nila, matatanda mo yan, igalang mo yan. Pero sabi ng Biblia, huwag kayong maniwala sa sabi-sabi ng matatanda. Ano yung ibig sabihin? Mas mataas yung level ng Word of God kaysa mga sinasabi ng tao. Okay lang naman kung sinabi ng matanda na nakabal sa Word of God, that's good. Kuha niyo. Pero ang pinapakita ng Panginoon, ang truth natin mga kapatid ko, ay nakabase sa Kanya. Hindi nakabase sa ating sariling pag-intindi. Hindi nakabase sa ating sariling reasoning mga kapatid, kundi dumarating sa deklarasyon ng ating pananampalataya na nagbibigay ng assurance kung hanggang saan ang ating laban sa buhay na ito. Amen ba? Amen. Andyan pa ba kayo? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. When we face with difficult choices, we need to seek the truth. Kaya nga, isang mabigat na sitwasyon sa buhay natin, yung laging making a decision. Amen ba? Maraming nagkakamali sa pagpamilya kasi nagkamali ng desisyon. Maraming nagkakamali sa paghanap buhay kasi nagkamali ng pagpili ng kanyang profession. Kuha na. And that's why, even unto now, kailangan natin yung guidance ng Lord. Kailangan natin mag-stick sa katotohanan sapagkat hindi tayo magkakamali kung tayo ay naka-angkla sa Word of God. Kung tayo ay nakakonect sa Kanyang salita. And the Holy Spirit will guide us to understand even the deepest things in this world. O niya.
Mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung laging papanimithiin natin. Kasi ang mundo ay punong-puno ng corruption. Maraming halimaw sa mundong ito na pwede tayong linlangin. Even in the church at born-again Catholic, maraming naliligaw. At ang demonyo wala daw sa labas, kundi nasa simbahan. Eh sabi ng pare natin, huwag kayong mag-focus sa mga pare, maraming kamalian. Amen ba? Huwag kayong mag-focus sa bishop, sa pope, kasi matitisod kayo. Anong dapat ko totoo na hindi nakabase lamang sa simbahan, kundi sa Word of God. Kaya nga, mga kapatid ko sa Panginoon, alam nyo, napakahalaga na maintindihan natin ito sa ating buhay paglilingkod. Yung pinsan ko, pamangkin ko, nalungkot yung kanyang magulang. Alam niyo kung bakit? Sabihin niya bakit? Kasi nung ipasok siya sa konbento, ang bait-bait niya. Alam niyo nung maglaba siya, anong nangyari? Alam ko anong nangyari? Sabihin niyo ano? Nagi siyang suwail. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Mga marites talaga kayo. Kasi natisod siya sa loob. Yung inaasahan niya nandoon sa loob yung mabubuting tao, hindi na natin sinisiraan. That's the reality. Kuha niya. And kahit yung mga nasa loob sinasabi nila na sila ay pwedeng magkamali. Kaya napakahalaga yung sinasabi ng Biblia, i-focus natin ang ating paningin sa salita ng Diyos. Sa Kanya lamang natin makakamtan ng katotohanan. Kay Jesus lamang natin makakamtan ng katotohanan. Sa Kanya lamang manggagaling ang pangunawa natin. Amen ba? Sabi ng Hebrew, speaks our rise in Jesus. And another thing, hindi lamang tayo yakapin ang kahirapan at makampan ang katotohanan, kundi hanapin ang katotohanan. Don't settle for shallow faith. Huwag kang makontento sa mababaw na pananampalataya. Kailangan pagsumikapan natin na lumalim ang ating pangunawa sa pananampalataya ito. Amen ba? Na mas lalong tumibay ang ating pananampalataya sa paglilingkod sa Diyos. Sabi yan ng punong lingkod, run for an extra mile. Huwag kang makontento sa every Wednesday ng gabi na nag-ilingkod ka. Kailangan may personal tayong devotion. Kailangan may personal tayong seeking sa ating buhay spiritual. Amen ba? Amen. Maganda na inaaral din natin ang ating sarili. Hindi tayo yung parang bata na laging pinapakain ng magulang. Hindi tayo bata na laging kailangan bigyan ng tsupon, bigyan ng pagkain. We have to seek spiritual nourishment, mga kapatid. We have to settle the deeper understanding of this faith. Tinuruan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng punong likod. Tumalon ka ng 7, talon din ng 7. Pero hindi na tayo natatapos sa pagtalon ng 7. Hindi na tayo natatapos sa pagbaliktad ng payong. Amen ba? Nagkaroon tayo ng maturity na masobra pa doon ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Paano na pala kung di mo nabaliktad ang payong? Paano na pala kung di ka nakaagaw ng panyo? Pero isa din itong turning point ng faith natin. Pero ang pinapakita dito, mga kapatid ko, don't settle for shallow faith. Amen ba? Na kahit ano man ang mangyari, sa Kanya pa rin tayo maglilingkod. Amen. Huwag kang makontento na nakikinig ka. Huwag kang makontento na naglilingkod ka. Kailangan ipakita natin na tayo ay lumalago. Amen po ba? Ang highlight ng Panginoon is malalim na commitment sa Kanya. Malalim na preference sa ating pananaw sa buhay upang ang ating paglilingkod ay maging matibay. Amen po ba? Isa nga sa nakita ko sa paglilingkod ko kay God. Ikwento ko sa mga kabrother natin. Tinawag ako ng Panginoon, hindi talaga ako attender. Tinawag ako ng Panginoon bilang isang manggagawa ng Diyos with a responsibility. Binigyan ako ng kapatid ko ng isang tindahan. Tapos sabi ng kapatid ko, magtatandang binata ka nila, magtinda-tinda ka na lang. Kaya na din ako mag-aasawa. Eh, boring ako sa tindahan. Buti na lang datan ako ng El Shaddai. Nakikita ng kapatid ko yung tindahan ko nauubos, pero hindi nadadagdagan. Kasi pinapamasahe ko sa gawain, nagigitara ko sa gawain. Nakita ko ng isang worker. Alam nyo, nung makita ko ng isang worker, Brother Chito, gusto mo bang preacher?
wala sa hinagap ng isip ko. Pero nag-yes ako. And I realize nowadays na yun talaga ang calling na pala. Nung mag-yes ako, alam niyo, maniwala po kasi within 1 year, sinuportahan niya ako 100 every week. Makapunta lang ng partido hanggang Naga. At ako pumupunta ng Basilica para makapag-seminar. Sa Naga kasi bago ka maging preacher, kailangan ka mag-seminar sa Basilica, sa mga pare. Within a year, tinatanggap din nun. Alam niyo ba, mga kapatid ko sa Panginoon, naging preacher ako within a year. Alam niyo ang una kong talk, diocesan. Sobrang blessing ko, sabi ko, Panginoon, sobrang privilege mo. Within 2 weeks nung ako'y maging preacher, nag-agad akong DIC, mga kapatid ko. At sa paglilingkod ko, sa buong paglilingkod ko, hindi ko naman sa pinagkayabang, I realize na ang Panginoon, nakikita natin yung level ng ating paglapit sa Kanya. Ang dami ko ng pagkakataon na pwede akong madiskali, pero hindi ko yung pinagyayabang. Kasi marami ng pagkakataon na gusto akong hatakin ng kalaban na alam kong sa pagkakamali ko pa rin. Pero hindi tayo binibitawan ng Diyos. Kasi, after all, ang sukatan ng Panginoon, hindi yung panglabas sa ating pag-iisip, ay sa ating panglabas na ginagawa, kundi yung pinakamalalim na bahagi ng buhay meron tayo. Sabi nga, napakinggan ko yung sabi ng professor namin, papakinggan ka ng Diyos hindi sa mga sinasabi mo, kundi papakinggan ka ng Diyos doon sa hindi mo sinasabi. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Mahilig tayo magkunwari, mahilig tayo magpaganda, mahilig tayo magmalaki. Sinasabi mo, I am the servant of God, I am dedicated to God. Pero sukat na sukat ng Panginoon kung ano ang pinakalaman ng pagkatao natin. Amen ba? Pwede nating linlangin ang buong mundo, pero hindi natin linlangin ang Diyos. Amen ba? Kaya maganda na pinapataas po natin ang ating buhay spiritual sa buhay na ito, mga kapatid. And never intimidate sa mga hamon ng buhay at pagsubok. As long as you are striving for good, alam mong gagawin mo yung the best para sa Kanya, at hindi ka nagsasettle sa ganung buhay, at hindi mo pinaninindigan na hanggang doon ka na lang, you are trying to be the best value na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Makikita mo, ibibigay ng Diyos ang lahat ng bagay. Habang nag-overnight tayo, grabing antok ko kasi Biyernes pa, nandun na kami, pagbantay ng upuan. Alam nyo, sobrang antok ko, nag-hallucination ako. Sobrang init sa luneta ng gabi na yon, halos mag-umaga na yung actual na ng anniversary. Nagbibintilador na ako ng maliit na daladala ko, pero simula nang mag-talk si Brother Ray, wala na akong pagkamalay. Sobrang groggy na ang aking katawan sa pagtitinda ng upuan. Alam nyo, nung bandang huli na umaga na nagsisharing na yung mga internasyonal, parang napapakinggan ko na ang gaganda ng kanilang patotoo. Alam yung nasa isip ko? Sabihin niyo ano? Kung ang patotoo niyang ginawa ng Diyos sa magagandang taong nagtiwala sa Kanya, na pinakita ng Diyos na hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, at hindi ka pa nagtiwala ng Diyos ay gumagawa ng mala, bahala ka na sa buhay mo. Nakukuha na. Sabi ko, napakalinaw ng mga ebidensya ng himala ni Yahweh. At anong klaseng pagdududa meron ka pa? Kung sa magagandang patutuan, hindi ka pa rin maniniwala. Amen ba? Amen. Kaya yung mga taong ganong klase yung pananampalataya, kung titingnan mo ang kanilang buhay, sabi nga ng patuto, mga kapatid, mahirap pa kami sa daga. Aba, sobra yun, no? Sabi ko, hindi man kami mahirap sa daga, medyo mayaman lang kami ng konti sa daga. Amen ba? Sobrang hirap yan, no? Yung mahirap ka sa daga, aba, grabing pagpapakumbabay. Pero tingnan mo, ang ganda ng kanilang kalalagayan because of Yahweh El Shaddai. Amen ba? Ito yung dapat natin, huwag nating bitawan sa ating paglilingkod. Kasi napakaraming ebidensya sa buhay natin. Don't settle for the shallow faith. Huwag ka lang mag-stick sa sikliglig at umaako. Mag-stick ka sa buhay na walang hanggan. And another thing is to recognize the Spirit works. Si Pedro, kung bakit niya nasabi yon, kasi maraming beses si Jesus na nagpakita sa kanya. Maging sa Matthew, sinibihan niya si Pedro,
mukhang sinasamahan ka ng Diyos sapagkat hindi yan ipapayag ng hindi sinasamahan ng Espiritu ng Panginoon. Alam niyo yung paglilingkod niyo yan, hindi naman dahil gusto niyo kundi dumating sa puso niyo ang panawagan ni Yahweh. Amen ba? Napagninilayan ba natin sa ating sarili na sa ating paglilingkod, tayo ay lumalakad na lang, nagdidesisyon na lang patungo sa gawain? Kasi dumarating yung ganung point na nakita mo na lang sa sarili mo that you are craving for the Word of God, na hinahanap yung salita ng Panginoon. Ini-emphasize na ang mga bagay na ito ay hindi gawa ng sarili nating hangarin. Sabi ng Philippians 2:13, ang Diyos ang naglagay sa puso natin ng hangarin para ang kanyang kalooban ay maganap sa buhay natin. Amen po ba? Kaya tingnan nyo, nag-akay kayo, di ba? Akay kayo ng akay, hirap na hirap ka, no? Kahit mahal nyo sa buhay, di natin maakay-akay. Pero di ka ba nagtataka, bakit ako nandito? Mas piluso ko pa ako sa kanila sapagkat tinawag ka ni Yahweh. Amen ba? Kaya napakalaking blessing yun. Yung makapaglingkod ka at makilala mo, ma-acknowledge mo ang Panginoon. Because the Holy Spirit is within us. Nasa buhay natin ang kapatid ko sa Panginoon. Jesus emphasized that the Spirit gives life, the flesh is useless. Yung laman madaling mangdaya. Pero yung Espiritu ng Panginoon ay nagsasabi. Kahit minsan nahihirapan tayo kapag yung gusto natin sundin, pero mayroong conviction. Sabihin nyo, conviction. Kapag nakikinig ka ng Word of God, nalalaman mo yung tama at sumasabay ka pa rin sa gusto. Mahirap na hirap ka na. Kasi hindi ka papayagan ng Diyos na komportable ka sa gusto mong mali kapag ang Espiritu ay nasa inyo. Yung sinasabi natin konsensya, yung conviction. Hindi ka kailanman magiging masaya na kinakalaban mo ang sarili mo. We are wrestling against own self. Nakikipagdigma ka sa iyong sarili. At ang Espiritu ang dapat mag-reign. Kaya kapag tayo ay sinasamahan ng Panginoon sa buhay natin, we have to yell. Isuko mo, ipagkatiwala mga ng bagay sa Kanya. Na kahit kinakalaban mo ang gusto niya, after all, gagawin ka pa rin ng Diyos patungo sa tamang direction. Yes. Along the way, at the end of this life, makikita mo, eto pa rin ako, Lord. Sa kabila ng kalokohan ko, andyan ka pa rin. Hindi mo ko binibitawan, hindi mo ko iniiwan. Sabi ko nga sa brother nating kasama-sama ko. Alam niyo bro, minsan nabanggit ko na sa Panginoon. Yung hirap ng mga struggle ng buhay. Sabi ko, Lord, kung gusto mo, kunin mo na lang ako. Pero nakakatakot yan, di ba? But I know na hindi yung papakinggan ng Diyos. Sa Kanya pa rin yung decision, di ba? Kapag napagod ka na sa buhay, there is always tendency na parang gusto mo nang bumitaw, parang gusto mo nang sumuko. Kuha niya? Pero God will always reveal kung ano ang Kanyang kalooban sa buhay natin. At makikita mo yung halaga ng buhay natin. Kaya sabi ko, naawa ko sa mga nanay. Kasi yung mga nanay, ang daming problemang dinadaanan. At ang buhay nila ay hindi lang para sa kanila. Kaya alam niyo sa psychology, ang mga nanay, ang kanilang isip ay magka-partition. Hindi lang yung anak, hindi lang yung apo, hindi lang yung gasan, hindi yung labahan. Ang daming iniisip, idagdag pa yung asawa. Amen ba? Pag nagsabi ako niyan, sa gawain ng mga amen ng nanay, ang lalakas, no? Nakita kaya maraming nanay sa gawain kasi yung Espiritu na lang ng Diyos ang kanilang lakas. Hindi na nila iniisip yung kanilang kasiyahan. Maramdaman lang nila ng kanilang anak ay okay. Kaya yung kapatid kong babae, tagal na matay ng nanay, sabi ng kapatid ko, sige nanay, bibitawan ka na namin. Pagod ka nanay, ginawa na namin ang lahat. We do our best. Umuwi nga ako ng mga almost 1 month, nag-alaga ko sa nanay ko sa hospital. Kahit paano hindi ako nagsisi ng konti. Ngayong tao palang umiiyak, sobrang pagsisi sa buhay na iiwasan ang mahal sa buhay. Sabi nung kapatid, sige na ibigay ka na namin sa Lord. Kasi pagod na siya. Sabi nung nanay ko, okay, aalis na ako. Huwag niyong, ayan, aalis yata yung mic. Pinapatapos na tayo ng mic, kaya makilis na tayo. Sa taas, pero niya lang sa taas. Ay, wala yatang battery. Amen, okay. Praise God. Palapakan na natin.
Sabi ng kapatid, sige na, ibigay ka namin sa Panginoon. At alam nyo, sabi ng kapatid ko, kaya pakanaling na, okay, alis na ako. Huwag nyo lang pabayaan si Brother Chito. Walang anak yun. Pero anyway, hindi naman ang kapwa natin ang magagabi sa atin. After walang tutulong sa atin, siya pa rin ang gagawa ng paraan sa atin lahat. Amen ba? Amen. This life is nothing kapag wala kang assurance sa dulo ng buhay na wala nang God. Nakakalungkot, alam niyo kung bakit? Maraming mga magulang, nagtiis, nagtipid, nagsikap, mapabuti ang kanilang mga anak. Pero sa bandang uli, nung sila'y magkasakit, natutulakan yung anak kung sino mag-aalaga. Amen? Natutulakan sila. Bakit? Wala silang orientation tungkol sa Panginoon. Pero yung mga magulang na may anak na patungkol sa Panginoon, nandoon yung kanilang willingness. Amen ba? May nakausap nga ako sa abroad, alam nyo? Brother Chito, ang kasiyahan ko yung pamilya ko. Kaya pag may birthday yung kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, nagpapadala ng pang-birthday, pambili ng balon. Kaya tuwa-tuwa naman yung nasa abroad, na yung kanyang mga pamangkin ay bibili ng balon at may birthday. Kaya lang, after 1 week, mag-text ulit. Matumba si nanay sa banyo, kailan magpadala ulit ng pera. Wala na, pinadala ko na ng balon. Hirap na. Ang hirap ng ganan, di ba? Pero alam nyo, sabi niya, patuloy pa rin ang laban. Hindi ko sinasabing, magpakatatag ka, sister. Baka sabihin sa akin, Brad, ikaw nga dito. No, hindi madali yun. Pero thank God, sapagkat nagle-level up yung ating buhay. All those hardships, all those trials sa buhay natin, hindi doon tayo manangan. Sapagkat may buhay na naghihintay sa langit. May mas magandang buhay na pinagbabantay natin. Yung mindset natin ay hindi lamang lumaban sa buhay na ito, kundi ang mindset natin ay mabuhay patungo sa buhay na walang hanggan. At kapag ang Diyos ay nasa atin, whatever trials may come, tama yung kinakanta natin, we will serve the Lord even the trials. Amen pa. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tumayo na po tayo. Ilagay po natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Damhin natin ang presensya ng Panginoon at salamat sa kanyang pagkatawag sa atin. Kagaya ng ating napag-aralan, the turning point of understanding ay maging matatag. Kagaya ni Pedro, dumating siya sa ipakita sa Panginoon na wala ng options. Wala ng ibang direction. Wala ng ibang dahilan na hahanapin siya sa buhay, kundi ang ating Panginoon. Kaya nung tinanong siya na, saan pa kayo pupunta? Patalikod pa din ba kayo? Isa lang ang binitawan ng San Pedro. Panginoon, saan pa kami pupunta? Na sa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Tayo mga kapatid, kailangan tiyakin natin sa ating sarili. Saan pa ba tayo pupunta? Kung tayo ay stable na sa buhay na ito, ilagay natin sa ating isip at puso na wala nang iba kundi ang ating Panginoon. Damhin natin ang awiting ito. Kagaya ni Pedro, na wala nang iba na pwede nating langitan, hanapin sa buhay natin. At wala na ibang tuturing na sasangkin. Ang ating Panginoon na nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Sa puso ko't isipan, ikaw lang, Jesus, ang dahilan. Hindi ba sa'yo wala magtagpuan? Balik ka sa buhay na wala
Tama yung sinabi ni Pedro. Saan pa tayo pupunta? Nasa Panginoong Hesus ang tunay, ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tamang mawiting ito na wala ng iba na nagbibigay ng lakas, ng tibay ng loob. At salamat sapagkat hindi ka bumibitiw, hindi ka tumitigil, hindi ka sumusuko. Alam nating lahat na hindi kailanman nawawala ang problema. Palaging may pagsubok, may sigalot. Palaging may kakulangan, palaging may kalabisan, palaging may harang hadlang sa buhay natin sa mundong ito. Pero saan pa nga ba tayo pupunta? Ang mahalagang bagay na pwede nating maintindihan, dumating tayo sa turning point ng ating pagkaunawa na si Jesus ang tanging sandigan ng ating buhay. Siya ang pagkain na nagbibigay buhay, ang kanyang salita ang nagbibigay ng pag-asa, upang nang sa ganon ang ating buhay paglilingkod ay patuloy na maging matatag. Kaya sa gabing ito, sabay-sabay tayong manalangin. Sundan nyo ang aking wiwikain at gawin natin itong personal na panalangin. Dakilang Yahweh El Shaddai, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ka namin sa aming buhay. Dalangin po namin, dumating sa aming buhay ang point of understanding na magiging matatag, matibay ang pundasyon ng aming pananampalataya. Na gaano man kahirap, gaano man kabigat ang mga sitwasyon, lalong mag-level up ang pananampalataya namin. Nang sa ganon, ang aming pagsunod ay hindi lamang ayon sa aming gusto, kundi ayon sa pangako mo sa aming buhay. Ako na lang po, dakilang Yahweh El Shaddai, salamat po sa gabing ito. Dalangin po namin na kayo po yung tinuruan. At dalangin ko, Lord, na ito'y wag maagaw, hindi naman isang araw, isang linggo, isang buwan, kundi sa buong buhay namin maging armas, para ito'y maging dahilan ng aming pagtatagumpay, na magkaroon kami ng pananampalataya kagaya ni Pedro, na wala ng options ang kanyang pagpili at pagsunod, kundi ang manampalataya sa aming Panginoon. Dakilang Yahweh El Shaddai, i-bless mo ang lugar na ito, ang tahanan ito, pagpalain mo ang mga nakatira dito ayon sa pangako mo. Ang mga lingkod mong pinatuloy, ikaw, Panginoong Hesus, ang siyang pinatuloy. I-bless mo, Father God, ang mga maggagawa mo, ang mananugtog mo at mga awit, dalangin ko, Lord, pagpalain mo silang lahat. Pagpalain mo ang mga nakinig sa gabing ito, ang lahat ng naging kabahagi ng gawain mo sa gabing ito, pagpalain mo kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga answered prayer. Let us be there. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po
po sa nakinig. Salamat po sa mga salita ninyo na nagbigay ng buhay, pagkain ng aming espiritu at kaluluwa. Salamat po sa naghayag ng iyong salita si Brother Gito. Pagpalain niyo po siya sa kanyang pag-uwi. Ganun din po kami, lalo na po ang tumutugtog sa iyong ubasan. Pagpalain niyo po at gabayan sampu ng kanilang pamilya. Ano man ang aming kahilingan, Lord God, batid namin. Kayo po ang magbibigay. Salamat po, mahal na ina, lalo sa iyo, Yahweh El Shaddai. At dasalin natin ang itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin namin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin namin ang kalooban mo dito sa lupa para na sa langit. Amin sa araw-araw. Pagkain kami sa aming mga sala. Pagkain ang pagkakawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahitulot sa kusot at iyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Parangalan natin ang ating mahal na ina, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatayan. Salamat po sa tagumpayan at tagumpayan ng gawain ito. Nawa, lagi ka po ang gumagabay sa amin. Luwalhatiin natin ang Santatlo, luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Kapala sa unang-una, ngayon mo pakailanman, pasawalang hanggan. Amen. At ganon din, pagdasal din natin ang ating kasamahan sa gawain si Brother Lito Acevedo. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, makarating nawa ang iyong kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Alam namin na ikaw ay lingkod din ng Diyos lalo sa pamilya, sa pangalan ng Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. God bless us all. Count your blessing.
Hindi daw kung sasama sa